Sabi nila ang puting gown ng isang doktora ay simbolo ng danggal. Pero para kay Mara Villanueva, ang puting damit na ito ay mansado ng hirap pawis at amoy ng palengke na kanyang kinalakihan. Isang gabi, isang makapangyarihang buhay ang nanganib. Rafael Montenegro, ang tagapagmana ng malaking korporasyon, ay bumagsak sa kanyang harapan. Sa gitna ng pag-aagaw buhay sa halip na pasasalamat, isang sampal at sako-sakong pangungutya ang tinanggap ni Mara. Doktora ka lang pero amoy ista ka pa rin. Magkano ba ang kailangan mo? Ito lunukin mo ang perang ito. Pero wag na wag mong dudungisan ang anak ko ng mga kamay mo. Iyan ang mga salitang tumarako sa puso ni Mara. Hindi niya akalain na ang pagtupad sa kanyang tungkulin ay magiging mitsa ng pagkasira ng kanyang pangalan. Sa isang iglap ang kanyang lisensya ay nanganib ang kanyang dangal ay binalahura sa social media at ang kanyang pamilya ay hinamak ng mga taong akala mo'y mga santo pero may mga demonyo palang itinatago sa likod ng kanilang mga mamahaling alahas. Sino ang tunay na may sakit? Ang lalaking unti-unting nilalason ng kanyang sariling pamilya o ang lipunang mas tinitingnan ang yaman kaysa sa katotohanan. Ngayong gabi, samahan ninyo kami sa isang kwento ng pagtatraydor lihim ng medisina at ang matamis na paghihiganti ng isang babaeng tinawag nilang walang kwenta. Dahil sa huli, ang katotohanan gaano man pilit na itago ay laging may paraan para bumangon. Huwag mong dungisan ang anak ko ng mga kamay mong amoy ista. Magkano ba ang kailangan mo? Ito lunukin mo ang perang ito, pero iligtas mo ang anak ko. Ang boses na yon ni Doña Corazon Montenegro ay umalinaw-ngaw sa buong hallway ng emergency room ng Davao Public Hospital. Kasabay nito ay ang paglipad ng makakapal na bundle ng pera na tumama sa dibdib ni Dr. Mara Villanueva bago ang mga ito nagkalat sa sahig na puno ng bakas ng putik at dugo. Hindi natigil ang mga kamay ni Mara. Patuloy siya sa pagpump sa dibdib ng pasyenteng nasa harap niya. Si Rafael Montenegro ang kaisa-isang tagapagmana ng pinakamalaking resort sa lungsod. Basang-basa na ng pawis ang loob ng kanyang surgical mask at ang kanyang mga mata ay nakatutok lang sa monitor. 1, 2, 3, charge clear! Sigaw ni Mara. Bumalik ang tibok ng puso ni Rafael, pero hindi pa rin ito matatag. Sa labas ng kurtina, patuloy ang pagwawala ng matandang babae. Hindi alintana ni Doña Corazon na nasa loob siya ng isang pampublikong ospital kung saan ang bawat segundo ay buhay ang katumbas. Para sa kanya, ang isang doktora na anak ng tindero ng isda sa palengke ay walang karapatang hawakan ang kanyang anak. Narinig mo ba ako, babae? Ililipat namin si Rafael sa private hospital. Hindi siya nararapat sa maduming kama na ito. Muling sigaw ni Doña Corazon. Hinarap siya ni Mara ng matiyak na stable na ang pasyente. Ang kanyang puting gown ay may tilamsik ng dugo at ang kanyang mga mata ay pagod pero puno ng paninindigan. Doña Corazon, hindi pwedeng ilipat ang pasyente sa kalagayan niya ngayon. Delikado ang kanyang kondisyon. At pakiusap pulutin ninyo ang perang ito. Hindi nabibili ang serbisyo ko, lalo na ang buhay ng anak ninyo. Isang malakas na sampal ang sumalubong sa pisngi ni Mara. Napalingon ang mga nurse at iba pang pasyente. Ang hapdi ng sampal ay hindi lang sa balat, kundi direkta sa kanyang pagkatao. Ang lakas ng loob mong pangaralan ako. Alam ko ang balita tungkol sa iyo, Mara. Anak ka lang ng isang hamak na mangingisda na nagnanahaw sa timbangan. Akala mo ba dahil nakasuot ka ng puting gown ay kapantay mo na kami? Ang boses ni Doña Corazon ay puno ng lason. Gusto mo lang panatilihin dito si Rafael para makahuthot ng malaking donasyon, di ba? Mapagpanggap ka. Huminga ng malalim si Mara. Sa loob-loob niya naalala niya ang kanyang ama, ang lalaking may magaspang na kamay at amoy dagat na niyayakap siya gabi-gabi noong siya ay nag-aaral pa. Ang amoy ng isda na kinasusuklaman ng matandang babaeng ito ay ang amoy na nagpaaral sa kanya, ang amoy ng dangal na kailanman ay hindi maunawaan ng mga taong nabubuhay sa ginto. Maari ninyo akong sampalin saktan o insultuhin ang pinagmulan ko? Mahinahong sabi ni Mara, habang nanginginig ang boses sa pigil na emosyon. Pero bilang doktor ni Rafael, tungkulin ko siyang protektahan. At sa oras na ito, ang pinakamalaking panganib sa kanya ay ang kawalan ninyo ng tiwala sa medisina. Bago pa makasagot ang matanda, pumasok ang isang magandang babae na nakasuot ng mamahaling damit, si Bianca, ang fiancé ni Rafael. Hindi katulad ni Doña Corazon na sumisigaw ang boses ni Bianca, ay malamig at tila may talim ng kutsilyo. Tita Corazon, tama na po.
Huwag na ninyong sayangin ang laway ninyo sa kanya, sabi ni Bianca, habang nakatingin kay Mara ng may pandidiri. Lumingon siya kay Mara at ngumiti ng mapait. Doktora, huwag kang masyadong kampante. Dahil bukas na bukas din, sisiguraduhin kong wala ka ng lisensyang ipagmamalaki. I've already contacted the hospital board. At ang video ng pagtanggap mo ng pera kumakalat na sa social media. Nagulat si Mara. Tumingin siya sa sahig, ang perang itinapon ni Doña Corazon ay naroon pa rin, at napagtanto niyang may kumuha ng video mula sa anggulong, tila tinatanggap niya ang suhol. Isang bitag, isang malupit na bitag para sirain ang lahat ng pinaghirapan niya. Biglang tumunog ang alarm sa tabi ng kama ni Rafael. Mabilis na lumapit si Mara. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang isang bagay na hindi tumutugma sa diagnosis ng stroke. Ang mga mata ni Rafael ay mabilis na gumagalaw at may bahagyang panginginig sa kanyang mga daliri na tila isang reaksyon sa chemical hindi sa bara sa utak. Nurse, kumuha kayo ng panibagong toxicology report na yun din, utos ni Mara. Anong toxicology? Ang sabi ng private doctor namin ay stroke ito. Kontra ni Bianca, baka sangkaba sa kanyang mga mata na sandaling nakita ni Mara. Hindi nakinig si Mara. Lumapit siya sa pasyente para suriin ang reaksyon ng mga mata nito gamit ang penlight. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mahigpit na hawak sa kanyang pulso. Nagulat si Mara. Akala niya ay walang malay si Rafael, pero ang mga daliri ng lalaki ay nakabaon sa kanyang balat. Tumingin siya sa mukha ni Rafael. Ang mga mata nito ay bahagyang bumukas puno ng takot, pagmamakaawa at tila may gustong sabihin. Rafael? Bulong ni Mara. Bago pa man makapagsalita ang lalaki, muling pumasok ang mga security guard na dala ang utos mula sa management. Dr. Villanueva, kailangan ninyong lumabas. Suspended kayo sa tungkulin simula sa oras na ito dahil sa malubhang paratang ng misconduct. Napilitang gumitaw si Mara. Habang hihila siya palabas ng silid, nakita niya ang matamis na ngiti ni Bianca habang hinahawakan ang kamay ni Rafael, ang kamay na kani-kanina lang ay humihingi ng saklolo kay Mara. Ano ang itinatago ng pamilyang Montenegro? At paano ipagtatanggol ni Mara ang kanyang dangal kung ang mismong institusyong pinagsilbihan niya ay tinalikuran siya para sa pera ng mga mayayaman? Ang laban ay hindi pa nagsisimula, pero tila talo na ang anak ng mga isda. Tahimik ang locker room ng mga doktor, isang katahimikang mas masakit pa sa sigaw ni Doña Corazon. Habang tinatanggal ni Mara ang kanyang stethoscope, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa siwang ng mga pinto. Mga kasamahang dati ay bumabate sa kanya ng may paggalang. Ngunit na yon ay tila may dumi siyang dapat iwasan. Mara payo lang, bulong ni Dr. Santos. Ang senior consultant na dati ay itinuturing niyang mentor. Huwag mo nang ituloy ang toxicology report. Ang pamilyang Montenegro ay hindi lang basta mayaman, sila ang nag-donate ng bagong wing ng ospital na ito. Isang salita lang nila, hindi lang lisensya mo ang mawawala, pati ang career naming lahat. Napatigil ang kamay ni Mara sa pagtiklop ng kanyang puting gown. Dr. Santos, nakita ko ang reaksyon ng mga mata ni Rafael. Hindi yun stroke. May kung anong chemical na nagpapahina sa kanyang nervous system. Kung hahayaan nating ilabas siya ng walang tamang pagsusuri, para na rin nating hinayaang mamatay ang pasyente. Umiling lang si Dr. Santos at lumabas ng silid, iniwan si Mara na mag-isa sa dilim. Hindi sumuko si Mara. Bago tuluyang lisanin ng ospital, palihim siyang dumaan sa nurses station. Gamit ang kanyang ID na hindi pa na-deactivate, mabilis niyang kinuha ang medical chart ni Rafael. Ang tibok ng puso niya ay tila tambol sa kaba. Wala rito, bulong ni Mara habang binabasa ang report. Ang orihinal na obserbasyon niya tungkol sa abnormal pupil dilation at muscle twitching ay wala sa record. Sa halip, ang nakasulat ay isang simpleng diagnosis ng ischemic stroke, isang malinaw na falsification. Binura nila ang katotohanan para paboran ang gusto ng pamilyang Montenegro. Biglang bumukas ang pinto ng ICU. Mabilis na nagtago si Mara sa likod ng malaking medicine cabinet. Nakita niya si Bianca na pumasok, ang mga takong nito ay tumutunog ng mabilis sa sahig. Walang ibang tao sa silid dahil oras na ng pagpapalit ng shift ng mga nurse. Nilapitan ni Bianca ang kama ni Rafael. Ang mukha nito na kanina ay tila nag-aalalang fiancé ay napalitan ng isang malamig at walang emosyong ekspresyon. Rafael, mahal ko, bulong ni Bianca.
Pero ang tono ng boses niya ay hindi para sa isang taong nagmamahal. Kailangan mo itong inumin para manatili kang tahimik. Mas mabuti para sa ating lahat kung hindi ka muna magigising ng tuluyan. Mula sa kanyang pinagtataguan ng laki ang mga mata ni Mara. Nakita niyang kumuha si Bianca ng isang maliit na vial mula sa kanyang mamahaling bag. Gamit ang isang syringe, itiniyak ni Bianca ang likido sa IV line ni Rafael. Ang kamay ni Mara ay mabilis na kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa para bidyohan ang pangyayari. Pero sa kasamaang palad, tumunog ang isang notification sa kanyang screen. Napatigil si Bianca. Mabilis itong lumingon sa direksyon ng cabinet. Sino yan? Matalim na tanong ni Bianca. Pinigil ni Mara ang kanyang hininga, idinikit ang likod sa pader, habang ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Narinig niya ang papalapit na mga hakbang ni Bianca. Isang dangkal na lang ang layo nito sa kanya. Ma'am Bianca, kailangan ninyo na pong lumabas para sa disinfection ng area. Biglang pumasok ang isang janitor, dahilan para mapatigil si Bianca. Fine, inis na sagot ni Bianca. Itinago niya ang vial at syringe sa kanyang bag bago naglakad palabas. Pero bago siya tuluyan lumayo, lumingon muli siya sa cabinet. I know someone is watching. At sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng ospital na ito ng buhay. Nang makaalis na ang lahat, lumabas si Mara mula sa kanyang pinagtataguan, nanginginig ang buong katawan. Agad siyang lumapit sa IV line ni Rafael. May natitira pang maliit na patak ng likido sa dulo ng tube. Kumuha siya ng isang sterile cotton swab mula sa tray at palihim na kinuha ang sample na iyon. Ano man ang pinapakain nila sa'yo, Rafael, malalaman ko ang totoo, panata ni Mara sa sarili. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng main gate, isang malaking screen sa tapat ng ospital ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang video na binanggit ni Bianca kanina ay trending na. Nakita ni Mara ang sarili niyang muka at ang mga caption na nagsasabing, "Doktorang mukhang pera sinisikil ang mga Montenegro." Ang mga taong naglalakad sa paligid ay nagsimulang tumingin sa kanya at bumulong. Ang kanyang karangalan ay dahan-dahang kinakain ng kasinungalingan. Sa gitna ng kahihiyang ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina sa palengke. Mara, anak, ang tatay mo, inatake sa puso matapos mapanood ang balita tungkol sa'yo. Narito kami ngayon sa kabilang ospital. Gumuho ang mundo ni Mara. Ang mga Montenegro ay hindi lang ang kanyang lisensya ang gustong kunin. Gusto nilang sirain ang lahat ng mahalaga sa kanya. Habang tumatakbo siya patungo sa kanyang ama, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Sapat ba ang maliit na sample ng likidong nakuha niya para labanan ng isang higanteng pamilya? O ito ang magiging mitsa ng kanyang tuluyang pagbagsak? Ang ingay ng monitor sa loob ng ICU ng Davao Public Hospital ay tila bawat tibok ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng dangal ni Mara. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya ang doktor. Siya ang anak na nakatayo sa labas ng salamin, pinapanood ang kanyang ama, si Mang Carding, na hirap huminga sa ilalim ng oxygen mask. Mara, anak. Mahina ang boses ng kanyang ina, si Aling Rosa. Ang mga kamay nito na amoy luya at bawang ay nanininig habang hawak ang isang basang panyo. Totoo ba ang balita? Sabi sa TV, tumanggap ka raw ng suhol. Sabi nila ninakawan mo raw ang mga Montenegro. Napapikit si Mara. Ang bawat salita ng kanyang ina ay mas masakit pa sa sampal ni Doña Corazon. Nay, hindi totoo yun. Alam ninyo kung paano ninyo ako pinalaki? Hinding-hindi ko gagawin yun. Pero ang tatay mo, turo ni Aling Rosa sa loob. Nung napanood niya ang video sa Facebook habang natitimbang ng isda, bigla siyang napahawak sa dibdib. Ang anak ko, ang dangal ng pamilya natin. Yun lang ang nasabi niya bago siya bumagsak. Humagulgol ang kanyang ina. Napasandal si Mara sa pader ng ospital. Nararamdaman niya ang bigat ng buong mundo. Ang video na iyon ang sadyang pag-anggulo kung saan tila tinatanggap niya ang selyadong pera ay naging isang malupit na hatol sa kanya ng publiko. Dr. Villanueva, lumingon si Mara. Nakatayo sa harap niya ang dalawang security guard ng ospital kasama si Dr. Santos. Hindi makatingin ng diretsyo ang kanyang mentor. Dr. Santos, bakit may mga guard? Tanong ni Mara, kahit alam na niya ang sagot. Mara, may memo na mula sa Board of Directors. Dahil sa public scandal at unethical conduct na kinasangkutan mo, hindi ka lang suspended.
Ang desisyon nila ay termination of service, sabi ni Dr. Santos sa boses na walang buhay. Kailangan mo nang lisanin ang premises ng ospital ngayon din. At ang lisensya mo, may administrative case na sa PRC. Pero ang tatay ko ay narito sa loob. Hindi ko siya pwedeng iwan, giit ni Mara. Maaari siyang manatili rito bilang pasyente. Pero ikaw, Mara, hindi ka na bahagi ng ospital na ito. Pakiusap, huwag mo nang pahirapan ang sitwasyon. Dugtong ng guard habang hinahawakan ang braso ni Mara. Sa gitna ng hallway habang kinakalatkad si Mara, palabas biglang bumukas ang elevator. Lumabas si Bianca kasunod ang isang lalaking nakasuit na may hawak na mamahaling briefcase, si Leandro, ang kapatid ni Rafael. Tumigil ang mundo ni Mara nang makita ang mapang-uyam na ngiti ni Bianca. Lumapit ang babae sa kanya tila isang reyna na tinitingnan ang isang basura. "Look at you, Mara. Mula sa puting gown na yon ay mukha ka ng pulube," bulong ni Bianca. Sapat lang para marinig ni Mara. "I told you, diba? One word from me and you're nothing. At huwag kang mag-alala sa tatay mo. Marahil ay mas mabuti kung doon na siya sa kabilang buhay magpahinga kaysa mabuhay na may anak na isang kahihiyan." Dito na sumabog ang galit ni Mara. "Wala kang karapatang pagsalitaan ng tatay ko ng ganyan. Alam ko ang ginagawa ninyo kay Rafael. Alam ko ang vial na itinurok mo." Napatigil si Bianca pero mabilis itong nakabawi. Lumingon siya sa mga tao sa hallway at biglang nagbago ang tono ng boses. Naging malungkot at tila biktima. "See, this is why she's dangerous. After stealing from us, now she's accusing me of hurting my own fiancé. Guard, ilabas ninyo na ang babaeng yan." Itinulak ng mga guard si Mara patungo sa exit. Habang nasa pinto, nakita ni Mara ang mga mata ni Leandro malamig mapanuri at tila may pinaplano. Hindi ito nagsasalita, pero ang aura nito ay mas nakakatakot kaysa kay Bianca. Nang marating ni Mara ang labas ng ospital, biglang gumuhos ang malakas na ulan. Nakatayo siya sa kalsada basang-basa habang ang selyadong brown envelope na naglalaman ng kanyang termination papers ay unti-unting nababasa sa kanyang kamay. Wala siyang trabaho. Nanganib ang kanyang lisensya. Ang kanyang ama ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan dahil sa kahihiyang idinulot ng mga Montenegro. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Nandun pa rin ang maliit na cotton swab na may sample ng likidong itinurok ni Bianca kay Rafael. Yun na lang ang tanging armas niya. Pero paano siya lalaban kung ang buong mundo ay naniniwalang siya ay isang magnanakaw? Sa ilalim ng ulan, narinig ni Mara ang sigaw ng mga tao sa di kalayuan. Ang balita tungkol sa Doktorang Suhol ay lalong nag-aapoy sa social media. "Hindi ako susuko," bulong ni Mara sa gitna ng kulog. "Kung kailangan kong bumalik sa putikan kung saan ako nanggaling para lang linisin ang pangalan ko, gagawin ko." Habang naglalakad palayo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumunod sa kanya mula sa dilim. Hindi niya alam na ang katotohanang hawak niya ay hindi lang kikita sa career niya, kundi maaari ring kumita sa mismong buhay niya. Ang amoy ng lansang basang semento at ang walang tigil na hiyawan ng mga tindero ito ang mundong kinalakihan ni Mara. Pero sa loob ng mahabang panahon na siya ay nagpakadalubhasa bilang doktor, tila naging banyaga na siya sa sarili niyang pinagmulan. Ngayong araw, hindi puting gown ang suot niya, kundi isang kupas na t-shirt, vamochik tapdenyo mausang. "O tingnan ninyo, hindi ba't yan ang anak ni Carding, yung doktorang nagnakaw sa pasyente?" Sayang ang pinag-aralan. Ang taas na sana nang narating bumagsak pa sa putikan. Akala mo kung sinong malinis mas masahol pa pala sa bulok na isda? Naririnig ni Mara ang mga bulong sa bawat kanto ng palengke habang bitbit niya ang isang batya ng yelo. Ang bawat salita ay tila hiwa ng kutsilyo sa kanyang balat. Ang mga kapitbahay na dati ay humihingi ng libreng payo sa kanya tungkol sa kanilang mga sakit, na yon ay tila diring-diri na tumitingin sa kanya. "Mara anak, ako na riyan. Magpahinga ka muna," sabi ni Aling Rosa. Pilit na kinukuha ang batya mula sa mga kamay ni Mara. Ang kanyang ina ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lang ng ilang araw. Ang pag-aalala sa asawang nasa ospital at ang kahihiyang kinakaharap ng anak ay bakas sa bawat kulubot ng kanyang muka. "Nay, ayos lang ako. Sanay ako sa trabaho rito," sagot ni Mara, pilit na nangumingiti. Kahit ang totoo ay nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa bigat ng yelo, kundi dahil sa pigil na galit. Isang suki ang lumapit sa kanilang pwesto si Aling Tasing, ang pinakamatalim ang dila sa buong barangay.
Rosa, pabili nga ng 1 kilong tilapia. Pero siguraduhin mo hindi yan nakaw ha? At baka naman pwedeng ang anak mo ang magtimbang. Titinan ko lang kung gaano kabilis ang mga kamay niyan sa pandaraya. Napatigil si Mara. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Aling Tasing, kung ayaw ninyo ng paninda namin, malaya kayong bumili sa iba. Pero huwag ninyong dudungisan ang pangalan ko sa harap ng nanay ko. Abang tapang panakita na sa TV, huli na sa video itinatanggi pa. Singhal ni Aling Tasing bago naglakad palayo ng padabog. Naiwan silang mag-ina sa pwesto. Yumuko si Mara, hindi na napigilan ang pagtulo ng luha na humalo sa tubig yelo sa kanyang mga kamay. Nay, sorry po dahil sa akin nadadamay kayo sa ganitong kahihiyan. Ang tatay, baka hindi na siya makabalik dito sa palengke dahil sa akin. Binitawan ni Aling Rosa ang hawak na kutsilyo at hinawakan ang mga kamay ni Mara. Ang mga kamay ni Rosa ay magaspang puno ng sugat mula sa paglilinis ng isda sa loob ng 30 taon at amoy na amoy lansa. Pero para kay Mara, iyon ang pinakamalinis na kamay sa buong mundo. Mara, tumingin ka sa akin. Malumanay, pero matatag na, sabi ni Rosa. Noong bata ka pa tinanong mo ako kung bakit amoy isda ang mga kamay ko, kahit anong hugas ko ng sabon. Sinabi ko sa iyo noon, ang amoy na ito ay amoy ng danggal. Dahil sa bawat kilong isda na ibinibenta ko, isang pahina ng libro mo ang nababayaran. Pinunasan ni Rosa ang luha sa pisingi ni Mara gamit ang kanyang dulo ng tapde. Ang puting gown, anak, ay pwedeng hubarin o bawiin ng ospital. Pero ang pagiging doktor, hindi yan nasa damit, nasa dugo mo yan. Ang mga Montenegro may pera sila para pabilisin ang mga kamera at bayaran ang mga saksi. Pero wala silang sapat na yaman para bilhin ang katotohanang alam ng Diyos. Pero Nay, paano ko lalaban? Wala akong pera, wala akong kakampi. Hikbi ni Mara. Mayroong kamera, mayroong kang katotohanan, sabi ni Rosa habang itinuturo ang dibdib ng anak. At huwag mong kakalimutan, dito sa palengke, kahit madumi ang sahig, dito tayo natutong tumayo sa sarili nating mga paa. Gamitin mo ang talino mo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang doktor na naghahanap ng gamot sa isang lason. Napatigil si Mara. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila isang kuryenteng nagpagising sa kanyang diwa. Naalala niya ang vial na itinurok ni Bianca kay Rafael. Naalala niya ang cotton swab na itinatago niya sa loob ng freezer sa kanilang maliit na bahay sa ilalim ng mga balot ng isda para hindi mahalata. Hindi siya pwedeng manatili na lang dito at umiyak. Kung ang mundong ito ay naniniwalang siya ay isang magnanakaw, gagawin niyang misyon na ipakita kung sino ang tunay na nagnanakaw, hindi lang ng pera, kundi ng mismong buhay ni Rafael Montenegro. Nang gabing yon, habang ang buong palengke ay tahimik, na inilabas ni Mara ang kanyang lumang laptop at ang medical journal na itinago niya. Kinuha niya ang cotton swab mula sa freezer. Alam niyang hindi niya magagamit ang lab ng ospital, pero may isang tao siyang kilala, isang dating kaklase na nagtatrabaho sa isang maliit independenteng laboratorio sa labas ng lungsod. Bianca, Doña Corazon, akala ninyo ay tapos na ang laban dahil nakuha ninyo ang lisensya ko. Bulong ni Mara habang nakatingin sa kadiliman. Pero nakalimutan ninyo, ang anak ng mangingisda ay sanay sa bagyo. At sa pagkakataong ito, ako ang magiging delubyo na sisira sa inyong mga kasinungalingan. Isang anino ang dumaan sa labas ng kanilang bintana. Isang itim na sasakyan ang muling nakaparada sa di kalayuan, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Mara. Ang panganib ay mas malapit na kaysa sa iniisip niya. Ang amoy ng lansa ng palengke ay napalitan ng amoy ng chemical at rubbing alcohol. Sa isang maliit vatago na laboratorio sa labas ng lungsod, nakaupo si Mara sa tapat ng isang mikroskopyo. Sa tabi niya ay si Paolo, isang dating kaklase sa med school, na tanging naglakas loob na tumulong sa kanya sa kabila ng kumakalat na balita. Sigurado ka ba rito, Mara? Bulong ni Paolo habang tinitingnan ang monitor. Kapag nalaman ng pamilyang Montenegro na sinusuri natin ang sample na ito, pareho tayong mawawala ng trabaho, o baka higit pa roon. Wala na akong trabaho, Paolo. Wala na rin akong dangal sa tingin ng marami. Sagot ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa resultang lumalabas. Ang tanging natitira sa akin ay ang katotohanan. Tulungan mo ako. Ilang minuto ang lumipas na tila mga oras. Ang tunog ng centrifuge machine ay tila ba mabilis na tibok ng puso ni Mara. Sa wakas, lumabas ang graph sa screen.
Napatigil si Paolo. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang chemical components. Diyos ko, Mara, tama ka. Hindi ito simpleng vitamin. Ang sample na nakuha mo sa IV line ni Rafael ay may mataas na konsentrasyon ng neuroinhibitor type B na hinaluan ng isang uri ng sedative na ginagamit lang sa mga major surgery. Neuroinhibitor, ulit ni Mara. Iyan ang dahilan kung bakit nag-fluctuate ang kanyang motor skills. Pinapatay nito ang komunikasyon ng otak sa mga kalamnan. Sa madaling salita, pinaparalisa nila si Rafael habang gising ang kanyang isip. At ang mas malala, dagdag ni Paolo, ang sedative na ito ay may masking agent. Hindi ito lalabas sa karaniwang blood test o stroke protocol kung hindi mo hahanapin ng sadyang maigi. Mara, hindi ito gamot. Lason ito na unti-unting ginagawang gulay ang pasyente. Nanginig ang mga kamay ni Mara. Hawak na niya ang ebidensya. Ang vial na itinurok ni Bianca ay hindi para sa pagaling, kundi para sa tuluyang pagkontrol kay Rafael. Sa ganitong kalagayan, magagawa nilang papirmahin si Rafael sa anumang dokumento, o di kaya ay ideklara siyang incapacitated para makuha ang pamumuno sa korporasyon. Ibigay mo sa akin ang printout ng resultang ito, Paolo, sabi ni Mara. Kailangan ko itong ipakita kay Doña Corazon. Kailangan niyang malaman na pinapatay ng manugang niya ang sarili niyang anak. Mag-iingat ka, Mara. Ang mga taong gumagawa nito ay hindi titigil hanggat hindi ka nila napapatahimik. Bit-bit ang isang selyadong brown envelope, bumalik si Mara sa palengke. Ngunit bago pa man siya makarating sa pwesto ng kanyang ina, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga tindero na dati ay maingay, ay tila natitigilan at tumitingin sa isang direksyon. Sa tapat ng pwesto ni na Aling Rosa, nakaparada ang isang marangyang itim na sasakyan. Doon sa gitna ng basang semento at amoy ng isda, nakatayo si Leandro Montenegro. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakatapak sa maputik na tubig, pero tila wala siyang pakialam. Dr. Villanueva? Malamig na bati ni Leandro. Ang kanyang boses ay walang emosyon, pero puno ng kapangyarihan. Mabilis na itinago ni Mara ang envelope sa loob ng kanyang tapde. Anong ginagawa mo rito, Leandro? Hindi ba't sapat na ang sinira ninyo sa buhay ko? Lumapit si Leandro, bawat hakbang niya ay tila isang banta. Masyado kang matigas ang ulo, Mara. Akala ko ay nakuha mo na ang mensahe nung tinanggalan ka ng lisensya. Bakit kailangan mo pang maghalungkat sa mga bagay na hindi mo na dapat pinapakialaman? Buhay ni Rafael ang pinapakialaman ko. Alam ko ang ginagawa ninyo sa kanya, sigaw ni Mara. Biglang hinawakan ni Leandro ang braso ni Mara ng napakahigpit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Makinig ka sa akin ng mabuti, anak ng manggingisda. Ang katotohanan ay para lang sa mga taong may kakayahang panindigan ito. Ikaw, sino ka lang ba? Isang doktorang walang lisensya na nakatira sa basura. Tumingin si Leandro sa direksyon ng ospital kung saan naroon ang ama ni Mara. Isang tawag ko lang, Mara, at ang ventilator na bumubuhay sa tatay mo ay pwedeng magkaaberya. Isang utos ko lang, at ang nanay mo rito ay mawawalan ng pwesto sa palengking ito. Huwag mo akong subukan. Nanlamig ang buong katawan ni Mara. Ang takot ay tila yelo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Umalis ka na rito, Mara! Bulong ni Leandro, binitawan ng kanyang braso ng may pandidiri. Magtinda ka na lang ng isda. Yan ang tadhana mo. Huwag mong piliting maging bayani dahil sa kwentong ito ang mga bayani ang unang namamatay. Sumakay si Leandro sa kanyang sasakyan at humarurot palayo, iniwan si Mara na nanginginig sa gitna ng palengke. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay lumapit at niyakap siya ng mahigpit, umiiyak sa takot. Hawak ni Mara ang envelope sa kanyang bulsa. Ito ang susi para iligtas si Rafael, pero ito rin ang mitsa para tuluyang mawala ang kanyang pamilya. Isang pagpipilian na walang tamang sagot. Ang kanyang tungkulin bilang doktor o ang kanyang pagmamahal bilang anak. Sa sandaling iyon, isang text message ang pumasok sa luma niyang cellphone. Mula ito sa isang unknown number. Tulungan mo ako, Mara. Hindi ko na kaya. Si Rafael. Nagising na siya at alam ni Mara na wala na siyang oras na dapat sayangin. Hindi nakatulog si Mara ng gabing yon. Ang bawat tibok kudongho sa kanilang munting dingding ay tila ba paalala na bawat segundo ay unti-unting ninanakaw ng lason ang buhay ni Rafael. Hawak niya ang kanyang cellphone, binabasa ang maikling text message na nakuha niya. Tulungan mo ako, Mara.
Hindi ko na kaya. Alam ni Mara na isang bitag ito ni Leandro. Maaari siyang mamatay. Pero bilang isang doktor, hindi niya kayang talikuran ng isang pasyenteng humihingi ng saklolo, lalo na ang lalaking tumingin sa kanya ng may buong pag-asa sa gitna ng kanyang paghihingalo. Anak, saan ka pupunta sa ganitong oras? Tanong ni Aling Rosa nang makitang nagbibihis si Mara ng isang itim na jacket at pantalon. Nay, kailangan kong tapusin ang laban na ito. Huwag kayong mag-alala, mag-iingat ako, tugon ni Mara. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Kung may mangyari man hanapin ninyo si Paolo sa laboratorio, siya ang may hawak ng ebidensya. Mara, mag-iingat ka. Ang mga taong yan wala silang kaluluwa. Bulong ni Rosa na puno ng takaba. Sa tulong ng mga kaibigan niya sa palengke, nalaman ni Mara na inilipat na si Rafael mula sa ospital patungo sa Montenegro Private Resort, isang malawak na lupain sa dulo Cotaingfo na tila ba isang kuta. Doon kontrolado ni Bianca Valeandro ang lahat. Walang sinumang doktor o nurse mula sa labas ang pwedeng makapasok. Ginamit ni Mara ang kanyang natitirang koneksyon. Isang luma at kinakalawang na delivery jeepney na nagdadala ng mga sariwang isda sa resort ang kanyang sinakyan. Nagsuot siya kumuchikmu, vakauchang ite, dumi-dumi ang mukha para magmukhang kagahatid ng paninda. O bago ka rito Tanong kumudvien bauve ta ikomching ko resort. Opo kuya, may sakit po kasi yung asawa ni Mang Gusten kaya ako munang humalili sa paghahatid ng mga tilapia. Sagot ni Mara. Pilit na pinapakapal ang kanyang accent para hindi makilala. Hinayan siyang makapasok. Pagdating sa likod ko kunya Bep, mabilis na tumalon si Mara palabas ng jeepney nang hindi nakikita ko taise. Gamit ang kanyang kaalaman sa structure ko kaktuanyalun, gumapang siya sa mga service hallway hanggang sa marating niya ang West Wing kung saan matatagpuan ang pribadong kwarto ni Rafael. Mula sa malayo nakita niya si Bianca na lumabas tufong seryosong nakikipag-usap sa isang lalaking naka-lab coat. Siguraduhin mong hindi siya magigising sa loob ng susunod na 24 na oras. Pirma na lang niya ang kulang para sa board meeting bukas, utos ni Bianca. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Bianca. Ang dosage na ibinigay ko ay sapat na para magmukha siyang bangkay na humihinga. Sagot ng doktor na mukhang pera. Nang makaalis na ang dalawa, mabilis na pumasok si Mara sa loob. Ang kwarto ay amoy gamot, at sa gitna ko Chik Zunglun Sangchom nakahiga si Rafael. Tila ba wala na itong buhay? Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga braso ay puno ng pasa mula sa mga tusok ko Kim Tiem. Rafael! Bulong ni Mara habang lumalapit. Narinig ni Rafael ang boses ni Mara. Dahan-dahan sa kabila ko kanme, imulat niya ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Mara ang kanyang mga daliri, ay bahagyang gumalaw isang desperadong pagtatangka na humawak sa kamay ko. Mara? Hirap na bulong ni Rafael. Patayin nila ako? Hindi, Rafael. Nandito na ako. Hindi ko hahayaang mangyari yon, sabi ni Mara, habang mabilis na inilabas ang isang syringe mula sa kanyang bulsa. Kailangan kong kumuha ng sariwang blood sample mo ngayon din. Ito lang ang magpapatunay na nilalason ka nila bago pa nila itapon ang mga ebidensya. Nanginginig ang mga kamay ni Mara habang itinutusok ang karayom. Bawat segundo ay mahalaga. Habang humihigop ko mauvaw ongyem, narinig niya ang mabilis na hakbang ko kakve si o benway hanglang. Check ninyo ang kwarto ni Sir Rafael May. Nakitang kahina-hinalang tao sa kitchen kanina. Sigaw kumutnuidan ong. Nanlamig ang buong katawan ni Mara. Mabilis niyang itinago ang tube ng dugo sa loob ko loplot aw jacket. Hinarap niya si Rafael at hinalikan ito sa no. Maging matatag ka, Rafael. Babalik ako, pangako. Mabilis na tumalon si Mara sa bintana. Dumaan sa mga malalagong halaman ko resort, sakto nang bumukas ang pinto ko Fong. Wala rito pero bukas ang bintana. Sigaw ko bauve. Tumakbo si Mara ng buong bilis patungo sa Bakod ko resort. Ang mga aso ko bauve ay nagsimulang magkahol. Nararamdaman niya ang mga flashlight na nakatutok sa kanyang direksyon. Habang pilit na umaakyat sa pader, isang malakas na kamay ang biglang humila sa kanyang paa. Huli ka! Sigaw ko mutenve si Itolon. Nahulog si Mara sa damuhan. Ang tube ng dugo sa kanyang jacket ay naramdaman niyang naipit. Wag sanang mabasag dasal niya sa loob-loob. Sa gitna ng kadiliman, lumapit si Leandro Montenegro, may hawak na baril at nakaturo sa ulo ni Mara.
Sabi ko sa'yo, Mara, sa kwentong ito, ang mga bayani ang unang namamatay. At ikaw mayong gabi ay magiging isang alaala na lang ng palengke. Isang putok ng baril ang umalingaw-nggaw sa buong resort. Ang kutok ng baril ay hindi tumama sa puso ni Mara, kundi sa lupa, ilang pulgada lang ang layo mula sa kanyang ulo. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa amoy ng basang damo. Napapikit si Mara, hinihintay ang susunod na bala, pero ang narinig niya ay ang marahas na pagpreno ng isang golf cart. Leandro, anong sa tingin mo ang ginagawa mo? Isang matalim na boses ang bumasag sa tensyon. Dumilat si Mara. Nakatayo si Doña Corazon. Putlang-putla ang muka habang nakatingin sa baril na hawak ng kanyang anak. Ma'am, ang babaeng ito ay nanloob sa kwarto ni Rafael. Pinoprotektahan ko lang ang pamilya natin. Sagot ni Leandro. Pilit na ibinabalik ang malamig na ekspresyon sa kanyang muka sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya sa loob ng resort na ito. Gusto mo bang madungisan ang pangalan ng mga Montenegro ng isang krimen? Singhali Doña Corazon. Lumingon siya kay Mara na dahan-dahang tumatayo mula sa putikan. Ikaw? Wala ka talagang kadaladala. Hindi ba't sapat na ang kahihiyang ibinigay mo sa amin sa ospital? Pinagpag ni Mara ang kanyang jacket. Ang tube ng dugo ni Rafael ay ligtas pa rin sa loob ng kanyang tahitahing bulsa. Doña Corazon, ang tanging kahihiyan dito ay ang katotohanang pinapatay ang anak ninyo sa ilalim ng sarili ninyong bubong at hinahayaan ninyo lang ito dahil sa inyong kayabangan. Lakas ng loob mo. Itinaas ni Corazon ang kanyang kamay para sampalin si Mara. Pero sa pagkakataong ito, mabilis na nahawakan ni Mara ang kanyang braso. Huwag na yan, Doña Corazon. Bulong ni Mara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Bago ninyo ako ituloy na ipakulong o ipapatay, naisip ninyo ba kung bakit ang tatay ko si Carding Villanueva ay nanatiling mang-ingisda sa loob ng 30 taon? Bakit hindi siya kailanman humingi ng tulong sa inyo kahit naghihikahos kami? Napatigil si Doña Corazon. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang kakaibang takot na dumaan sa kanyang mga mata. Anong pinagsasabi mo? Naalala ninyo ba ang gabi ng anibersaryo ninyo ni Don Emilio? 30 taon na ang nakakaraan. Papapatuloy ni Mara, binitawan ang braso ng matanda. Ang gabing nakabangga ang sasakyan ninyo ng isang tricycle sa madilim na kalsada ng Davao. Ang gabing akala ninyo ay tapos na ang inyong reputasyon dahil kayo ang nagmamaneho at lasing kayo noon. Napahawak si Doña Corazon sa kanyang dibdib. Si Leandro ay napatitig din sa kanyang ina, halatang walang alam sa kwentong ito. Ang tatay ko ang driver ninyo noon, sabi ni Mara. Ang boses ay nanginginig sa galit. Siyang umako ng kasalanan ninyo. Siyang nakulong ng 6 na buwan at natanggalan ng pagkakataong makahanap ng maayos na trabaho dahil nagkaroon siya ng record. At ang kapalit, isang maliit na halaga na ibinigay ninyo para manahimik siya. Pero hindi siya nanahimik dahil sa pera, Doña Corazon. Nanahimik siya dahil sa utang na loob sa pamilya Montenegro na nagbigay sa kanya ng trabaho noong siya ay walang-wala. Mara, tumahimik ka. Bulong ni Corazon, lumingon sa mga bodyguard na nakikinig. Hindi ako tatahimik, sigaw ni Mara. Ang tatay ko na tinawag ninyong magnanakaw at walang kwenta ay ang taong nagsakripisyo ng kanyang dangal para protektahan ng inyo. At ngayon narito ang kanyang anak, sinusubukang iligtas ang buhay ng anak ninyo mula sa mga ahas na nasa paligid ninyo. Pero ano ang ginagawa ninyo? Pinapaputukan ninyo ako ng baril. Isang mahabang katahimikan ang gumalot sa kanila. Ang hangin ay tila naging mabigat. Si Doña Corazon ay tila lumiit sa kinatatayuan niya. Ang kanyang pagiging marangal ay naging isang malaking kasinungalingan sa harap ng anak ng taong pinagsamantalahan niya ang kabutihan. Leandro, ibaba mo ang baril. Mahinang utos ni Doña Corazon. But mom, sabi ko ibaba mo, sigaw ng matanda. Tumingin siya kay Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at hiya. Umalis ka na rito, Mara, na yon lang. Huwag mong iisiping dahil sa kwentong ito ay magiging makakampi tayo. Pero hindi kita ipapakulong. Sa ngayon. Aalis ako, Doña Corazon, sabi ni Mara habang inaayos ang kanyang sarili. Pero tandaan ninyo ito. Ang katotohanan ay parang tubig sa ilalim ng lupa. Kahit gaano ninyo sementuhan ang ibabaw, gagawa at gagawa ito ng paraan para lumabas. At kapag nangyari yon, sana ay handa kayong harapin ang amoy ng inyong sariling kasalanan. Naglakad palayo si Mara, diretso ang likod sa kabila ng putik na bumabalot sa kanya.
Hindi niya nilingon ang resort. Alam niyang sa gabi ring ito ang sampo ng dugo ni Rafael ay dapat makarating kay Paolo. Habang naglalakad sa madilim na kalsada sa labas ng resort, narinig ni Mara ang isang sasakyan sa kanyang likuran. Hindi ito ang itim na sasakyan ni Leandro. Ito ay isang luma at kalawanging delivery truck, ang truck na mga mangingisda mula sa palengke na naghintay sa kanya sa labas. Doktora, halika, naligtas ka ba? Sigaw ng mga kasama niya. Nang makasakay si Mara, dun lang siya nanghina. Napasandal siya sa mga crate ng isda at huminga ng malalim. Hawak niya ang sikreto ng mga Montenegro at hawak niya ang ebidensya ng krimen ni Bianca. Ngunit sa resort, naiwang nakatayo si Doña Corazon habang nakatingin sa kadiliman. Lumingon siya kay Leandro. Leandro, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang ginagawa ninyo ni Bianca kay Rafael? Ang mukha ni Leandro ay tila naging bato. Ginagawa namin ang dapat, ma'am, para sa pamilya. Doon mapagtanto ni Doña Corazon na ang panganib na sinasabi ni Mara ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa loob mismo ng kanyang tahanan. Sa loob ko fong tinyip chat hep ko Paulo, anh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Mara. Cô đã thức trắng đêm. Mẫu máu mới nhất của Rafael mà cô vừa mạo hiểm tính mạng để lấy từ resort đang được phân tích. Mara, hindi lang ito basta lason. Boses ni Paolo, punong-puno ko sự kinh hãi. Ang nahanap ko sa dugo ni Rafael ay isang banyagang chemical na hindi pa rehistrado sa bansa. Ito ay isang experimental drug na tinatawag na cerebromute. Pinapatay nito ang kakayahan ng tao na makapagsalita at gumalaw habang ang biktima ay nananatiling gising at nakakaramdam ng sakit. Nanginig ang labi ni Mara. Ibig sabihin, naririnig at nakikita ni Rafael ang lahat ng ginagawa nila sa kanya, pero wala siyang magawa. Oo. At ayon sa data, kapag nagpatuloy ang dosage na ito sa loob ng susunod na 24 na oras ang pinsala sa utak niya, ay magiging vin-vin permanent. Magiging gulay na siya habang buhay, dagdag ni Paolo. Mara felt a cold shiver down her spine. Cô không còn thời gian nữa. Ngay khi cô định rời đi, điện thoại của cô rung lên. Đó là một tin nhắn từ một số máy lạ, kèm theo một đoạn video ngắn. Sino ito? Bulong ni Mara. Binuksan niya ang video và napatakip ko tay vào miệng để không hét lên. Sa video na tila kinuha mula sa isang nakatagong kamera sa Garden Co Resort, nakita ni Mara sina Bianca va Leandro. Ngunit hindi sila nag-aaway o nagpaplano lamang. Magkayakap sila. Hinalikan ni Leandro si Bianca na may pagnanasa isang halik na nagpapatunay na hindi lang sila magkasabwat. Sila ay magkasintahan. Huwag kang mainip, mahal ko. Narinig ni Mara ang boses ni Bianca sa video. Kapag napirmahan na ni Rafael ang Nyong Kwentaysan bukas ng gabi, kukunin na natin ang lahat. At si Doña Corazon, isasama natin siya sa pag-alis ni Rafael. Matanda na siya, madaling palabasin na namatay siya sa lungkot. Tumawa si Leandro, isang tawang tila nanggagaling sa impyerno. Masyadong bilib sa sarili ang matandang yon. Hindi niya alam na ang perpektong manugang na pinili niya ang siyang lulutong sa kanya sa sarili niyang mantika. Naramdaman ni Mara ang matinding galit na bumubukal sa kanyang dibdib. Ang dalawang taong pinagkakatiwalaan ni Doña Corazon ay ang mga ahas na handang pumatay sa kanya, Rafael. Ang video na ito ay galing kay Mang Gusten, ang driver na tapat sa kanyang ama. Ito ang huling hiling ng kanyang ama bago ito mawalan ng malay, ang gamitin ang mga koneksyon sa loob ng resort para protektahan ang mga Montenegro sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay nila. Kailangang malaman ito ni Doña Corazon ngayon din, sabi ni Mara habang mabilis na isinisilid ang laptop sa bag. Mara, hihintayin mo pa ba ang board meeting bukas? Baka patay na si Rafael bago ka makapasok, babala ni Paolo. Hindi ako maghihintay sa board meeting. Pupunta ako sa resort na yun din. Determinadong sagot ni Mara. Ngunit bago pa man makahakbang si Mara, palabas isang malakas na kalabog ang narinig nila sa pinto ng lab. 5 lalaking nakasuit at nakamaskara ang pumasok, may hawak na mga pumupukol. Ang ebidensya ibigay ninyo sa amin ng laptop, sigaw kumutmedanong. Paulo, tumakbo ka, sigaw ni Mara. Nagkagulo sa loob ko fang tingim. Nagbasag ang mga glass vials va titbit dattian. Sinubukan ni Mara na protektahan ang bag niya, pero isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang sikmura. Napasandal siya sa pader hapo va nasasaktan. Kinuha kumutin vesi ang bag ni Mara, va itinapon ito sa sahig.
Sabi ni Ma'am Bianca, siguraduhin daw naming wala nang matitirang pruweba. Inilabas của tên vệ sĩ một chiếc bật lửa và tháo van ga của phòng thí nghiệm. Paalam, doktora. Kasama ng dangal mo, susunok din ang buhay mo. Mabilis na nagliyap ang apoy. Sa gitna ng usok at init, nakita ni Mara si Paolo na nakahiga sa sahig walang malay. Pilit na gumapang si Mara hindi para sa sarili niyang buhay, kundi para sa flash drive na naglalaman ng resulta ng dugo ni Rafael na naitago niya sa loob ng kanyang medyas bago pa man ang gulo. Hindi ninyo ako matatapos dito, ubo ni Mara, habang pilit na kinakaladkad si Paolo patungo sa emergency exit. Habang nagliliyab ang laboratorio sa likuran niya, narinig ni Mara ang sirena cocaine shot sa malayo. Ngunit alam niyang hindi ang pulis ang kailangan niya ngayon. Kailangan niyang makarating sa Montenegro Resort bago iturok ni Bianca ang huling dosis ng lason. Sa kabilang dako sa loob ko resort, nakatayo si Doña Corazon sa bintana ng kwarto ni Rafael. May hawak siyang isang lumang litrato, ang litrato ko Taise Carding. Ang mga salita ni Mara sa garden kanina ay tila isang lason na dahan-dahang kumakain sa kanyang kaisipan. Corazon, anong ginawa mo? Bulong niya sa sarili. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Bianca, may dalang isang tray kutukan, pamudong tiyamoy. Tita, oras na para sa gamot ni Rafael. Bakit hindi po kayo magpahinga muna? Ako na ang bahala sa kanya. Tumingin si Corazon kay Bianca. Sa unang pagkakataon, hindi ang perpektong manugang ang nakikita niya, kundi ang mga matang puno ng nakatagong layunin. Bianca, ano nga ba talaga ang laman ng syringe na yan? Napatigil si Bianca. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Bakit ninyo po ay tinatanong, tita? Gusto ninyo po bang subukan? Ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae ay tila isang bombang sasabog na. At sa labas ng resort, isang basang-basa sugatang Mara Villanueva ang pilit na umaakyat sa bakod. Dala ang huling ebidensya na magpapabagsak sa imperyo ng mga Montenegro. Dugo vamohoy humalo sa abo ng sunob na nakakabit sa balat ni Mara. Ang kanyang kanang kamay ay may bahadyang paso, pero hindi niya iniinda ang hapdi. Nakaupo siya sa likod ng isang lumang jeepney, ang sasakyang nagdala sa kanya pabalik sa Montenegro Resort sa gitna ko Demtoy. Doktora, sigurado ka ba rito? Tanong ni Mang Gustin ang driver na tapat sa kanyang ama. Masyadong mapanganib. Kung nalaman ni Leandro na buhay ka, hindi na siya magdadalawang isip na tapusin ka. Mang Gustin, kung hindi ko ito gagawin bukas ng umaga, ay wala ng Rafael Montenegro na makikilala ang Davao. At ang masakit, mamatay siyang iniisip na ang sariling ina niya ang pumatay sa kanya sa pamamagitan ng kapabayaan, determinadong sagot ni Mara. Sa tulong ni Mang Gustin, dumaan si Mara sa isang lihim na lagusan sa likod Kukuvun, isang daan na tanging, ang mga lumang manggagawa lang ang nakakaalam. Sa pagkakataong ito, hindi siya papasok bilang biktima. Papasok siya bilang ang tanging lunas. Habang gumagapang sa dilim, narating ni Mara ang balkonahe ng kwarto ni Rafael. Pero sa halip na si Bianca ang nakita niya sa loob ay si Doña Corazon. Nakaupo ang matanda sa tabi ng anak na katulala, ahawak ang syringe na iniwan ni Bianca kanina. Tila ba nakikipaglaban ng matanda sa kanyang sariling konsensya? Mabilis na pumasok si Mara. Huwag ninyong iturok yan, Doña Corazon. Napatayo ang matanda sa gulat, muntik nang mabitawan ang syringe. Mara, paano ka? Akala ninyo ay patay na ako sa sunog na ginawa ng anak ninyo at ni Bianca. Ubo ni Mara, habang pilit na tumatayo ng tuwid. Tumingin kayo sa akin, Doña Corazon. Tumingin kayo sa mga mata ng anak ng manginisdang sinira ninyo ang buhay. Narito ako para iligtas ang anak ninyo sa huling pagkakataon. Anong sunog? Anong pinagsasabi mo? Nanginginig ang boses ni Corazon. Hindi na nagsalita si Mara. Inilabas niya ang kanyang cellphone, ang unit na luma, pero matibay na niisalba niya. Ipinakita niya ang video ni Bianca Valeandro na naghahalikan pa nagpaplano kutoy ak. Habang pinapanood ni Doña Corazon ang video, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang kanyang garbo, vasukiyungaw, ay gumuho nang makita ang katotohanan. Ang perpektong manugang, ang mabait na anak, ay ang mga demonyong naghihintay na mailibing siya ng buhay. Diyos ko, anong nagawa ko? Napaupo si Corazon sa sahig, humahagulgol. Pinagkatiwalaan ko sila.
Itinaboy ko ang mga taong tunay na nagmamalasakit. Tumayo kayo, Doña Corazon. Walang oras para sa pagsisisi, sigaw ni Mara habang lumalapit kay Rafael. Ang syringe na hawak ninyo ay ang huling doses ng cerebromute. Kapag naiturok yan, hindi na magigising ang utak ni Rafael habang buhay. Mabilis na inilabas ni Mara ang isang maliit na vial ng atropine. Vakakchat kiktik tanking, makoda bimat chunbi tufang lap ko Paulo. Ito ang pangontra. Hindi nito ganap na mapapagaling si Rafael sa isang saglit. Pero sapat na ito para gisingin ang kanyang diwa, pabigyan siya ng lakas na makapagsalita bukas. Gawin mo, Mara. Pakiusap iligtas mo ang anak ko. Pagmamakaawa ni Corazon, habang hawak ang kamay ni Mara, ang kamay na dati ay tinawag niyang amoy. Isda, na yon ay ang tanging kamay na nagbibigay ng pag-asa. Maingat na itinurok ni Mara ang gamot sa IV line ni Rafael. Pagkatapos ng ilang minuto, ang monitor ng puso ni Rafael ay nagsimulang tumunog ng mas mabilis. Ang mga mata ng lalaki ay dahan-dahang gumalaw. Rafael! Rafael, naririnig mo ba ako? Bulong ni Mara. Isang mahinang piga sa kamay ni Mara ang naging sagot ni Rafael. Isang luha ang kumatak mula sa kanyang mata. Alam ni Mara na naroon na siya gising na ang kanyang isip. Ngayon, Doña Corazon, makinig kayo, sabi ni Mara ng may otoridad. Bukas ng umaga sa board meeting, iaanunsyo ni Bianca Valeandro ang paglipat ng kapangyarihan. Kailangan nating magpanggap. Huwag ninyong ipakita na alam ninyo ang totoo. Hayaan ninyo silang maging kampante. Anong balak mo? Tanong ni Corazon. Ipapamukha natin sa kanila na nagtagumpay sila. At sa harap ng lahat ng mga board members, sa harap ko Juluan doon natin sila pababagsakin. Hindi lang sila makukulong, kailangan nilang mawalan ng lahat, gaya ng pagkawala ko tatka sa akin. Malamig na sabi ni Mara. Paano ka hindi ka makakapasok sa board meeting, Mara? Haharangin ka ng mga guards ni Leandro. Babala ni Corazon. Numiti si Mara, isang niting puno ng pait vasukwitam. Huwag kayong mag-alala. Ang anak na mangingisda ay marunong lumangoy sa malalim na tubig. Siguraduhin ninyo lang na ang lahat ng media va board members ay nandoon. Ang katotohanan ay nangangailangan ko Hanza, Doña Corazon. Bago sumikat ang araw, lumabas si Mara ng resort sa parehong paraan ng kanyang pagpasok. Naiwan si Doña Corazon sa kwarto. Pinagmamasdan ang kanyang anak na dahan-dahang bumabalik ang kulay ng muka. Sa loob ng kanyang sasakyan, binuksan ni Bianca ang kanyang laptop. Hindi mapawi ang ngiti sa kanyang mga labi. Bukas, Rafael. Bukas akin na ang lahat. Hindi niya alam sa kabilang panig ng lungsod si Mara Villanueva ay naghahanda na chumutkukchien kuwaykung. Isang laban kung saan ang stethoscope ay magiging espada, va ang katotohanan ay magiging hatol kututan chosutamlam ko ho. Ang cliffhanger. Isang tawag ang natanggap ni Bianca mula sa kanyang tauhan. Ma'am, may bangkay kaming nahanap sa nasunog na lab pero hindi ito kay Dr. Villanueva. Napatayo si Bianca. Ano, nasaan ang babaeng yon? Ang gabi ay tahimik, pero ang bagyo ay paparating na. Naninginig ang mga kamay ni Bianca habang hawak ang kanyang ginto na fountain pen. Ang balita na hindi nahanap ang katawan ni Mara sa nasunog na laboratorio ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang kumpiyansa. Leandro, hindi tayo pwedeng magkamali bukas. Hiyaw ni Bianca sa loob ng opisina nito sa resort. Buhay ang babaeng yon. Alam nating lahat na hindi siya titigil hanggat hindi tayo napapabagsak. Huminahon ka, Bianca. Malamig na sagot ni Leandro habang nilalagyan ng bala ang kanyang barel. Nagpadala na ako ng mga pulis na binayaran ko sa palengke. Sa oras na ito, hinalugog na nila ang bahay ng mga Villanueva. Kung nandoon siya, wala siyang takas. At kung wala siya roon, gagamitin natin ang kanyang ina para lumabas siya. Sa kabilang dako sa loob ng kwarto ni Rafael, ang hangin ay tila punong-puno ng kuryente. Nakaupo si Doña Corazon sa tabi ng anak, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Nakita niya ang bahagyang pagmulat ng mga mata ni Rafael, isang senyales na gumagana ang gamot na ibinigay ni Mara. Anak, magtiis ka, bulong ni Corazon. Malapit na tayong matapos sa impyernong ito. Biglang bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok sina Bianca at Leandro kasunod ang isang abogado na mukhang pera. Ang aura nila ay tila mga buwayang handa ng lumamon. Tita Corazon, kailangan na nating tapusin ito ngayon din, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay wala ng halong tamis,
puro kapangyarihan na lamang. Inihanda na ng abogado ang power of attorney at ang transfer of shares. Dahil hindi makapagsalita si Rafael, gagamit tayo ng kanyang thumbprint. Nayon na pero gabi na Bianca, bukas ng board meeting. Pilit na pagpigil ni Corazon. Ayaw ko na maghintay sa bukas tita, masyado maraming istorbo. Matalim na tingin ni Bianca sa matanda. Abogado gawin mo na. Lumapit ang abogado sa kama ni Rafael. Kinuha nito ang kanang kamay ng lalaki. Sa loob-loob ni Rafael, nararamdaman niya ang bawat dampi ng balat nito, naririnig niya ang bawat salita. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ang mga ito. Pero ang kanyang katawan ay tila nakakulong pa rin sa isang mabigat na kadena ng lason. Rafael, pirmahan mo na ito! Bulong ni Bianca habang idinidiin ang hinlalaki ni Rafael sa asul na inkpad. Para sa ating kinabusasan, ito mahal ko. Sa sandaling idinikit ang hinlalaki ni Rafael, sa dokumento pumasok ang isang tauhan ni Leandro. Sir, wala si Dr. Villanueva sa palengke, pero nakuha namin ang nanay niya. Kasalukuyan silang nasa presinto para sa interrogation tungkol sa suhol at pagtakas ng anak niya. Napatigil si Bianca at napangiti ng malupit. Good. Gamitin ninyo ang nanay niya para paaminin ang buong Davao na magnanakaw ang anak niya. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa madilim na sulok ng lungsod, si Mara Villanueva ay hindi nagtatago. Nakaupo siya sa loob ng isang van kasama ang ilang mga miyembro ng media at dalawang matatapat na miyembro ng board ng Montenegro Corporation na lihim na tinawagan ni Doña Corazon kanina. Doktora, sigurado ka ba rito? Tanong ng isang reporter. Kapag nabigo tayo sa board meeting bukas, hindi lang ang karir mo ang tapos, pati ang buhay namin. Wala nang kapag, sir, sagot ni Mara. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aalab. Ngayong gabi ang huling pirma ni Rafael ay hindi ang katapusan ng kanyang kapangyarihan. Ito ang magiging mitsa ng pagbagsak ni Bianca at Leandro. Handa na ang lahat ng ebidensya, ang toxicology report, ang video ng pagtatraidor, at ang testimonya ni Paolo na himalang nakaligtas sa sunog. Ngunit ang cliffhanger ay dumating nang biglang mag-ring ang phone ni Mara. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, nakita niya ang kanyang ina si Aling Rosa na nakaposa sa isang madilim na silid ng presinto. Sa tabi nito ay si Leandro hawak ang buhok ng kanyang ina. Dr. Villanueva, o baka dapat kitang tawaging ex-doctor? Tawa ni Leandro sa kabilang linya. Nasa akin ang huling alas. Wag na wag kang sisipot sa board meeting bukas kung gusto mo pang makitang humihinga ang nanay mo. Ibigay mo sa amin ang lahat ng ebidensyang hawak mo o panoorin mo kung paano mamatay ang kaisa-isang taong naniniwala sa'yo. Napabitaw si Mara sa kanyang cellphone. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang tagumpay ay isang hakbang na lang ang layo, pero ang kapalit ay ang buhay ng kanyang ina. Mara, anong nangyari? Tanong ng mga kasama niya. Tumingala si Mara, ang luha ay dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Kailangan nilang makuha ang gusto nila, pero hindi sa parang iniisip nila. Bukod sa board meeting, isang madugong labanan ang nakatagdang mangyari bago sumikat ang araw. Ang tanong, isasakripisyo ba ni Mara ang katotohanan para sa kanyang ina? O gagamitin niya ang kanyang talino para iligtas ang parehong pamilya at ang kanyang danggal? Ang Grand Ballroom ng Montenegro Resort ay napuno ng pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Sa gitna ng malalaking chandelier at mamahaling dekorasyon, ramdam ang bigat ng tensyon. Ito ang araw na hinihintay ni Bianca at Leandro, ang araw na pormal nilang kukunin ang imperyong binuo ng pamilya Montenegro sa loob ng ilang dekada. Mga kaibigan, mga kasama sa board. Simula ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng pait at mapagpanggap na pighati habang nakatayo sa podium. Masakit para sa amin na tanggapin, pero ang kalusugan ni Rafael ay tuluyan ng bumigay. Ayon sa mga dalubasang doktor, hindi na siya magigising sa kanyang kaisipan. Kaya naman narito ang mga dokumentong pirmado ni Rafael bago siya lumala na naglilipat ng lahat ng kapangyarihan sa akin at kay Leandro. Isang bulong-bulungan ang dumaan sa mga board members. Ipinakita ni Bianca ang dokumentong may thumbprint ni Rafael. Si Leandro naman ay nakatayo sa gilid, nakasandal sa pader at may hawak na cellphone. Nakatitig siya kay Doña Corazon na nakaupo sa harapang hilera. Ang mga mata ay namumugto at puno ng takot.
Alam ni Corazon na sa sandaling ito ang buhay ng kanyang kapatid na si Carding at ang ina ni Mara ay nakasalalay sa kanyang pananahimik. Kung wala ng katanungan, maaari na nating simula ng botohan para sa opisyal na paglipat ng... May katanungan ako. Ang pinto ng ballroom ay bumukas ng marahas. Pumasok si Mara Villanueva. Ang kanyang hitsura ay malayo sa isang doktor, suot niya ang kanyang tapde mula sa palengke madungis at may mga sugat pa mula sa sunog. Pero ang kanyang mga mata ay tila nagniningas na uling. Mara, guard, ilabas ang babaeng yan. Sigaw ni Leandro, habang mabilis na pinindot ang isang button sa kanyang phone. Isang senyas para sa kanyang mga tauhan sa presinto. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Mara, habang itinaas ang kanyang kamay na may hawak na isang tablet. Leandro, bago mo ipatupad ang utos mo sa presinto, baka gusto mong tingnan ang screen na ito. Humarap si Mara sa mga board members at sa mga media na nandoon. Ang dokumentong hawak ni Bianca ay isang malaking kasinungalingan nilason nila si Rafael Montenegro. Ginamitan nila siya ng experimental drug para maging tila isang bangkay habang gising ang kanyang isip. Sinungaling! Sigaw ni Bianca, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Wala kang ebidensya, ikaw ang nagnakaw sa amin. Ebidensya ba ang gusto mo? Nang umiti si Mara ng mapait. Paolo, pasok. Pumasok si Paolo. Ang muka ay may benda pero buhay na buhay. Kasunod niya ang ilang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation, NBI. Ang laboratorio ko ay sinunog ninyo, pero ang digital cloud ay hindi ninyo kayang sunugin. Narito ang lahat ng resulta ng toxicology report ni Rafael na nagpapatunay ng lason sa kanyang dugo. At narito pa ang isa, dagdag ni Mara, habang ikinonekta ang kanyang tablet sa higanteng screen ng ballroom. Biglang lumitaw ang video ni Bianca at Leandro sa garden, ang kanilang paghahalika ng plano nilang patayin si Rafael at itapon si Doña Corazon sa kalsada. Ang buong ballroom ay natahimik. Ang mga board members ay napasinghap sa gulat. Hindi yan totoo, AI-generated yan. Sinisiraan ninyo lang kami, sigaw ni Bianca. Ang boses ay naging tila isang hayop na nasusukol. Tumingin si Leandro kay Mara, ang kanyang kamay ay nanginghinig sa galit habang hawak ang phone. Mara, huling babala. Ang nanay mo, mamatay siya ngayon din. Ipatuloy mo, Leandro, hamon ni Mara. Ang kanyang boses ay hindi nang hinig. Dahil sa mga sandaling ito, ang palengke ng Davao ay nagkaisa. Ang mga tindero, ang mga kargador, at ang mga tunay na pulis na hindi mo nabayaran ay naiturong na kung nasaan ang aking ina. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang mga taong minaliit ninyo, ang mga taong tinawag ninyong amoy, isda sila ang tunay na nakakaalam ng bawat sulok ng lungsod na ito. Isang live video ang lumitaw sa screen. Nakita ang mga kargador mula sa palengke na may hawak na mga 2x2 kasama ang mga NBI agents na pinapasok ang isang bodega. Nailigtas si Aling Rosa. Ang ina ni Mara ay ligtas na at kasalukuyang niyayakap ng mga kaibigan nito mula sa palengke. Nabitawan ni Leandro ang kanyang phone. Napasandal siya sa pader, putlang-putla. Tapos na ang palabas ninyo, malamig na sabi ni Mara. Hindi pa akin ang Montenegro Corporation. May pirma ako ni Rafael, sigaw ni Bianca habang pilit na kinukuha ang mga papel. Kahit anong sabihin ninyo, ang batas ay nasa panig ko dahil sa dokumentong ito. Ang dokumentong yan ay walang bisa. Isang boses mahina, pero matatag ang manggaling sa likod ng ballroom. Ang lahat ng tao ay lumingon. Si Rafael Montenegro nakatayo sa kanyang sariling mga paa, suot ang kanyang hospital gown na pinatungan ng isang jacket. Bagaman mahina pa at kailangang alalayan ni Manggusten ang kanyang mga mata, ay gising na gising. Rafael, bulalas ni Doña Corazon. Tumakbo siya patungo sa kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Naglakad si Rafael patungo sa gitna ng ballroom. Tumingin siya kay Bianca, ang babaeng akala niya ay mamahalin niya habang buhay. Narinig ko ang lahat, Bianca. Bawat turok ng lason, bawat salita ng pagtatraidor ninyo ni Leandro habang nakahiga ako sa kama, narinig ko lahat. Hindi ako nakapagsalita, pero ang puso ko ay punong-puno ng galit. Tumingin si Rafael sa mga board members. Ang thumbprint na yan ay nakuha ninyo habang ako ay pinupuwersa ng lason. Walang bisa ang dokumentong yan. At simula sa araw na ito, si Bianca at Leandro ay tatanggalan ng lahat ng karapatan sa pamilyang Montenegro. Rafael, mahal, makinig ka. Pilit na lumapit si Bianca, umiiyak ng peke. Napilitan lang ako, tinakot ako ni Leandro.
Tumahimik ka, sigaw ni Rafael. Guard, itawag ang pulis. Na yun din. Pumasok ang mga tunay na pulis at pinusasan sina Bianca at Leandro sa harap ng media. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkuha ng larawan ng kanilang pagbagsak. Ang perpektong manugang ay kinaladkad palabas habang sumisigaw ng mga mura, habang si Leandro ay nananatiling tahimik, ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng nadurog. Nang tumahimik ang paligid, tumingin si Rafael kay Mara. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa doktorang suot ang tapde ng palengke. Mara, bulong ni Rafael. Lumapit si Mara pero hindi para yakapin siya. Inayos ni Mara ang IV dressing sa braso ni Rafael, isang reflex ng isang tunay na doktor. Kailangan mo nang bumalik sa ospital, Rafael. Hindi ka pa ganap na magaling. Ngumiti si Rafael, isang niting puno ng pasasalamat at paghanga. Salamat, Mara. Hindi lang ang buhay ko ang iniligtas mo, kundi ang kaluluwa ng pamilyang ito. Tumingin si Doña Corazon kay Mara. Dahan-dahan sa harap ng lahat ng tao, ang matandang babae ay yumuko. Mara, anak ni Carding, patawarin mo ako. Ang kamay na tinawag kong amoy isda ay ang kamay na humila sa amin mula sa impyerno. Huminga ng malalim si Mara. Sa wakas, ang amoy ng lansa ng palengke ay naging amoy ng tagumpay. Ang danggal na sinubukang ilibing ng pera ay muling bumangon, mas maliwanag pa sa anumang hiyas ng mga Montenegro. Ang laban ay tapos na, pero ang bagong simula ay nagsisimula pa lamang. Isang buwan matapos ang gabi ng kaguluhan sa Montenegro Resort, ang sikat ng araw sa Davao ay tila mas maliwanag at mas sariwa. Sa harap ng Professional Regulation Commission, PRC, the Board of Medicine, nakatayo si Mara Villanueva. Hindi na siya ang doktorang nakayuko at basang-basa ng ulan. Ngayon, suot niya ang isang formal na puting blusa malinis at may dalang kumpiyansa na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Dr. Mara Villanueva, simula ng chairman ng board sa harap ng mga kamera ng media. Matapos ang masusing investigasyon ng NBI at ang pag-amin ng mga sangkot na opisyal sa Davao Public Hospital, napatunayan na ang lahat ng paratang laban sa inyo ay walang basehan at sadyang ginawa para sirain ang inyong dangal. Sa araw na ito, formal naming ibinabalik ang inyong lisensya. Kasabay nito ay ang aming taos-pusong paumanhin sa pinsalang idinulot nito sa inyong pangalan. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Sa sulok ng silid, nakita ni Mara ang kanyang ina na si Aling Rosa umiiyak sa tuwa habang katabi si Paolo. Pero ang pinaka-espesyal na panauhin ay ang lalaking nakaupo sa isang wheelchair, may hawak na tungkod pero nakangiti ng malawak ang kanyang ama, si Mang Carding. Nakalabas na sa panganib si Mang Carding, at higit sa lahat ang utang na loob na naging kadena sa kanya sa loob ng 30 taon ay tuluyan ng naputol. Nate, para sa inyo ito, bulong ni Mara habang hawak ang kanyang ID card. Samantala sa loob ng kulungan ng Davao City Jail, ang ingay ng mga rehas ay tila naging musika ng karma. Si Bianca na dati ay hindi matapakan ng alikabok ang mamahaling sapatos, ngayon ay nakasuot ng dilaw na uniforme ng bilanggo. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang marangyang buhay. Ang pamilya niya ng malamang, sangkot siya sa tangkang pagpatay at malubhang estafa, ay tuluyan na siyang itinakwil para isalbab ang sariling negosyo. Hindi ito ang buhay ko, magbabayad kayo. Hiyaw ni Bianca sa loob ng selda. Pero ang tanging sumasagot sa kanya ay ang tawanan ng ibang mga preso. Si Leandro naman ay nahaharap sa mas mabigat na kaso, attempted murder, arson at kidnapping. Dahil sa dami ng ebidensyang nakuha ni Mara at Paolo, wala siyang takas sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng kawalang pag-asa sa loob ng madilim na kalsada ng hustisya. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Mara ang kanyang pamilya sa isang tahimik na restaurant sa tabing dagat. Doon naghihintay si Doña Corazon Montenegro. Sa pagkakataong ito, walang sako-sakong pera, walang mga bodyguard na nakapaligid. Ang matanda ay tila mas naging tao, mas naging totoo. Mara, Carding, boses ni Corazon nanginginig habang nakatingin sa kanyang dating driver. Narito ako, hindi para humingi ng tawad na alam kong napakahirap ibigay. Narito ako para ayusin ang lahat. Inilabas ni Corazon ang isang dokumento. Carding, ang maliit na lupang tinitirikan ng bahay ninyo sa palengke. Binili ko na yon sa pangalan ninyo. At ang lahat ng gasto sa ospital mo, pati na ang pag-aaral ng mga kapatid ni Mara,
ay sagot na ng Montenegro Foundation. Hindi ito bayad carding. Ito ay pagkilala sa 30 taon ng iyong katapatan na sinuklian ko ng kawalang hiyaan. Tumingin si Mang Carding kay Mara, tila nagtatanong kung dapat ba itong tanggapin. Hinawakan ni Mara ang kamay ng kanyang ama. Doña Corazon, tatanggapin namin ang lupa dahil iyon ang nararapat sa paghihirap ng tatay ko. Pero ang pera para sa pag-aaral at sa amin, salamat na lang po. Kaya ko nang itaguyod ang pamilya ko gamit ang sarili kong mga kamay. Ang danggal namin ay hindi na muling mabibili ng inyong donasyon. Napatango si Corazon, may bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. Tama ka, Mara. Masyado akong naging bulag sa kintab ng ginto. Salamat dahil tinuruan mo akong makakita muli. Sa gitna ng kanilang usapan, dumating si Rafael. Masigla na siya bagaman dahan-dahan pa rin ang kilos. Lumapit siya kay Mara at binigyan ito ng isang buke ng puting rosas. Dokniti ni Rafael. Handa ka na bang bumalik sa trabaho? May bago kaming proyekto sa Montenegro Resort, isang medical clinic na magbibigay ng libreng serbisyo para sa mga manggagawa sa palengke at mga mahihirap sa Davao. At gusto namin, ikaw ang mamuno rito. Tumingin si Mara sa kanyang mga magulang. Nakita niya ang pagkakaisa ng kanyang nakaraan at ng kanyang kinabukasan. Ang anak ng manging isda ay hindi na kailangang ikahiya ang amoy ng lansa dahil ang amoy na iyon ang naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Salamat, Rafael, pero sa isang kondisyon, sabi ni Mara ng may ngiti. Ano yon? Walang VIP treatment. Sa klinika ko, ang bawat pasyente ay ituturing na parang Montenegro, anuman ang suot nilang damit o amoy ng kanilang balat. Natawa si Rafael at tumango. Kasunduan, Dr. Villanueva. Habang nakatingin sa malawak na dagat ng Davao, napagtanto ni Mara na ang tunay na hustisya ay hindi lang ang pagkukulong sa masasamang tao. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas na tumayo muli ang kakayahang magpatawad nang hindi nawawala ang sariling halaga at ang kapayapaang nanggagaling sa pag-alam na ang katotohanan gaano man ito katagal ibaon ay laging sisikat kasabay ng umaga. Ang kwento ng doktora ng palengke ay naging alamat sa lungsod. Isang paalala na ang kuting gown ay pwedeng madumihan, pero ang busilak na puso ay hinding-hindi kailanman mabubulok. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa gitna ng masiglang palengke ng Davao, kung saan ang ingay ng mga mamimili at tender ay tila isang walang katapusang kanta, isang bagong gusali ang nakatayo ng may pagmamalaki. Hindi ito isang mall o isang condominium, kundi ang Villanueva Montenegro Community Clinic. Sa loob ng klinika nakasuot ng kanyang puting gown si Dr. Mara Villanueva. Pero kung titingnan ng maigi ang kanyang tapde na plastic na ginagamit niya noon sa pagtitinda ng isda, ay nakasabit sa isang frame sa likod ng kanyang mesa, isang paalala na ang kanyang pinagmulan ay hindi isang kapintasan, kundi isang karangalan. Doktora, maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi na nakalakad ang apo ko, sabi ng isang matandang tindera habang inaabutan si Mara ng isang supot ng sariwang prutas bilang pasasalamat. Ngumiti si Mara at hinawakan ang kamay ng matanda. Wala po yang aling-saling, tungkulin ko po ang tumulong. Yan ang turo sa akin ni tatay. Sa labas ng klinika, nakaupo sa isang bangko si Mang Carding at Aling Rosa. Pinapanood nila ang kanilang anak na hinahangaan at iginagalang ng lahat. Wala na ang mga bulong ng pangungutya, wala na ang mga matang puno ng pandidiri. Ang doktora ng palengke ay naging simbolo ng pag-asa para sa lahat ng mga nangarap na hindi hinahayaang hadlangan ng kahirapan ang kanilang mga mitiin. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng klinika. Bumaba si Doña Corazon. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng mga alahas na nakakasilaw. Simple lang ang kanyang suot at may dala siyang merienda para sa mga staff ng klinika. Mara, bati ni Corazon nang may tunay na ngiti. May meeting kami ni Rafael sa foundation mamaya, pero gusto ko lang dumaan para makita kung kumusta ang klinik. Ayos naman po, Doña Corazon. Marami pong pasyente ngayong araw, sagot ni Mara. Napatingin si Corazon sa paligid sa mga taong mahihirap na malaya nakakapasok sa klinika. Dati akala ko ang amoy ng palengke ang pinakamabahong amoy sa mundo. Pero ngayon napagtanto ko na ang amoy ng pawis ng tapat na tao ay mas mabango pa kaysa sa anumang pabango mula sa Paris. Maya-maya pa ay dumating si Rafael. Wala na ang wheelchair. Wala na ang bakas ng lason sa kanyang katawan.
Matikas na siyang nakatayo at puno ng sigla. Nilapitan niya si Mara at iniyabot ang isang tasa ng kape. Tapos na ang shift mo, Doc? Tanong ni Rafael nang may lambing sa kanyang boses. Malapit na. Bakit? Ngiti ni Mara. Gusto sana kitang yayain doon sa tabing dagat. Wala lang, gusto ko lang panoorin ang paglubog ng araw kasama ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko kundi nasa puso, sabi ni Rafael. Nagkatinginan ang galawa. Walang kailangang sabihin dahil ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng isang kwento ng pag-ibig na binuo sa gitna ng bagyo, pagtatraidor at tagumpay. Hindi ito isang kwentong engkantada kung saan ang prinsipe ang nagligtas sa prinsesa. Ito ay kwento kung saan ang biktima ay naging tagapagtanggol at ang katotohanan ang naging sandata. Samantala sa isang malayong kulungan, patuloy ang pag-ikot ng karma para kina Bianca at Leandro. Ngunit para kay Mara, ang kanilang mga pangalan ay bahagi na lamang ng nakaraang tinabunan na ng mga bagong alaala. Habang naglalakad si Mara at Rafael palabas ng klinika, narinig nila ang tawag ng isang kargador. Doktora Mara, salamat po uli. Itinas ni Mara ang kanyang kamay at kumaway. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw at ang amoy ng dagat. Ang amoy ng isda na dati ay naging mitsa ng kanyang kahihiyan, ay siya na ngayong halimuyak ng kanyang dangal. Ang dangal ay hindi nabibili. Ang dignidad ay hindi na nanakaw. At sa huli, ang puso ng isang tunay na doktor mula man sa palasyo o mula sa palengke ay laging makakahanap ng daan patungo sa liwanag. Dito nagtatapos ang kwento ni Mara Villanueva, ang doktora ng palengke na naging lunas sa isang pamilyang may sakit ang kaluluwa.